What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Our Gilas Pilipinas is in the final stretch of their preparations for the 2023 FIBA Basketball World Cup. Napakalapit na nga mga shooters. Ilang araw na lang po ang ating inaantay at aantayin at makikita na natin ang ating Gilas Pilipinas na makipagbanggaan against some of the best team in the world. Particularly dito sa Italy, Dominican Republic, and Angola. So kailan nga ba maglalabas ng Final 12 si Coach Chot Reyes? 'Di ba? Ano nga ba ang magiging pamantayan ni Coach Chot Reyes sa pagpili ng Final 12? Maglalabas ako ngayon mga shooters ng aking Final 12 at first 5. No, ito po against dyan sa Dominican Republic. Kung sino po yan, yan po yung ating tatalakayin at kikilalanin sa video ito. Pero si Coach Chot Reyes nagpasabi na po siya kung kailan nila ilalabas yung kanilang Final 12. So yan po yung ating abangan sa dulo ng video ito. No, pero ngayon mga shooters, eto nga ating Gilas Pilipinas ay puspusan na ang paghahanda. Sino nga ba kayo mga shooters, tatanungin ko, sino ba ang inyong Final 12 at sino ang inyong magiging first 5? Para sa akin, ito ang aking first 5. Una, ilalagay ko sa point guard position si Jordan Clarkson. Pero alam natin, itong si Jordan Clarkson ay naglalaro as a shooting guard dyan sa NBA. Pero this time, ilalagay natin at gagawin natin siyang point guard mga shooters. Kasi ito, binabase ko lang doon sa mga nakikita nating play ni Coach Chot Reyes, dribble drive, which is yan po yun yung kanyang play. Point guard natin, Jordan Clarkson. Shooting guard natin, Dwight Ramos. Kasi pag atake ni Jordan Clarkson, may kick out pass kay Dwight Ramos. So yun po yung nakikita lang natin dito mga shooters. Ano? So si Jordan Clarkson magmamando, ang magdadala ng bola at magiging point guard, si Dwight Ramos ang ating magiging shooting guard. 'Di ba? So ang ilalagay naman natin dito sa ating power forward position, Jamie Malonzo, ang tinaguriang LeBron James ng Pilipinas. Bakit si Jamie Malonzo ang nasa small forward natin? Versatile player, athletic si Jamie Malonzo, kayang sumabay, no? Doon sa malalaki, kahit si Karl Anthony Towns, kayang sabayan nito ni Jamie Malonzo. May tira din sa labas, yung Jamie Malonzo. Ganon din yung Karl Anthony Towns, mabilis din yan dyan sa loob, pero may tira sa loob, ay sa labas. Diba? Siyempre, isasama natin sa first 5, isang power forward from Barangay Ginebra. Chapet Aguilar. No? Isang veterano po pagdating sa international competition. Actually, pangatlo na yata ni Japet ito eh. Siyempre, hindi po pwedeng mawala yung isang Kai Soto, yung ating bihirang po nagkakaroon ng ganito kalaki ang Pilipinas, 7'3", no, na Kai Soto. 'Di ba? So kailangan ng magandang tandem nila dito ni Jordan Clarkson. Kai Soto and Jordan Clarkson, sentro mo Kai Soto, tapos Jordan Clarkson ang point guard mo. Sino naman ang ating bench player? Yan ang ating kilalanin. Siyempre, andyan si AJ Edu, hindi po pwedeng mawala etong backup center or backup twin tower ni Kai Soto. Itong si AJ Edu, nagparamdam po yan diyan sa mga pocket tournament sa China. Yung isang AJ Edu. So kailangan po ng Gilas Pilipinas ay ang ganyang kalaki. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang 6-time PBA MVP na si Junmar Abay Pajardo. 'Di ba? Malaking tulong po 'yan diyan mga shooters, no? Dahil siyempre hindi mo naman inaasahan yung physicality diyan sa loob, kayang-kayang sabayan ni Junmar Pajardo 'yan. At siyempre, yung physicality baka hindi makasabay yung iba at pwedeng si Junmar Pajardo ang isabay mo diyan. Well, babagal nga lang ikukumpara mo doon sa kay Karl Anthony Towns. Isa pa mga shooters, no? Isa pang versatile player, may shooting, mataas tumalon, lahat nasa kanya na. Etong kasukat ng Jamie Malonzo, ilalagay natin sa number 3 spot. Etong si Renz Abando. Di ba? So pwede rin siyang small forward, yung Renz Abando mga shooters. Di ba? Siyempre, kung healthy at pwede ang Scottie Thompson, much better, nandiyan po yung isang Scottie Thompson. Pero, ang option po dyan, kapag hindi available yung Scottie Thompson, ang pwede mong ipamalit na point guard dyan, Chris Newsome lang. Diba? Si Chris Newsome or Calvin Optana. Siyempre, kung mayroon kang Calvin Optana na pwede maglaro ng 3 or 2 position, dapat mayroon kang Bobby Ray Parks Jr. na pwedeng pang palitan din. Diba, mga shooters? Ito kasing Bobby Ray Parks, naglalaro din yan 3 or 2.
pwede ring 1. But mostly, naglalaro talaga si Bobby Ray Parks 3 or 2 position. So yan po yung po pwede dyan. Di ba mga shooters? Dahil kailangan po ng gilas yan. So sa 6-man po natin, siyempre naandyan po yung CJ Perez. Hindi po pwedeng mawala yung baby beast ng PBA. Mga shooters, no? Baby beast, kumbaga, pag nagkaroon ng trouble, yung Jordan Clarkson, nagkaroon ng trouble, yung Dwight Ramos, pwede mo hugutin ang isang CJ Perez. Di ba? Kung defender ang kailangan mo at medyo mas malaki, Chris Newsome ka. Di ba? Mas mabilis kasi si Chris Newsome at magaling mag-execute ng play yung Chris Newsome. So, dito po kasi mga shooters, kailangan po natin medyo malalaki at may skills talaga. At yung mabilis na facilitator. Nung una, naglabas po ako ng aking Final 12 pero kasama po dyan yung ating isa pang naturalized player na si Justin Brownlee, which is hindi na nga po kasama ngayon. Ano? Dahil alam natin, nung una, sinasabi nga po ni Al Panlilio at ng SBP na tinatrabaho nila na maging local, isa sa dalawang ito, si Justin Brownlee or si Jordan Clarkson. Pero hindi po nangyari yan, kaya out si Justin Brownlee. So pag wala kang Justin Brownlee, meron kang Renza Bando na pwedeng na same lang din ang laruan, no? Hindi rin naman nagkakalayo. So ngayon, masaya itong SBP at ang si Coach Chot Reyes dahil nakuha nga nila ang serbisyo ng isang Jordan Clarkson. And hopefully magpit po sa sistema ni Coach Chot Reyes. At alam naman natin, yung Jordan Clarkson ay madali pong pasunurin to dahil NBA caliber po yan. 'Di ba? Pero ang mahalaga po rito ay malagpasan ni Jordan Clarkson itong hamon ng Angola at ng Dominican Republic. Dahil pag yan ay nalampasan at naipanalo ni Jordan Clarkson yan, maraming Pilipino ang bibilib at magiging proud kay Jordan Clarkson. Diba? Pero para sa akin, mas maganda kung nagsabay talaga sila ni Justin Brownlee. But hindi na po talaga pwedeng i-insist ngayon yan dahil hindi po mangyayari yan. So ngayon mga shooters, ang gusto natin mangyari dito, yung magandang depensa na tinuro na itong coach from Lithuania. So yun sana yung mai-apply dahil nakita natin at kailangan natin yan para maungusan natin itong ating mga counterparts dito sa Asia. Kailangan natin malamangan itong China, di ba? Na pagdating nga ng World Cup mga shooters, ito yung pwede nating makaagawan sa spot dun sa Olympic kasama itong Lebanon. So kailangan maging top finisher po ang Pilipinas dito mga shooters dahil yung Iran at yung Jordan medyo tagilid sila dun sa stage nila no? Itong Jordan tagilid dun dahil mabibigat po ang makakalaban, US ang mga katapat nito tsaka Spain So kumbaga malaki po ang chance ng ating Gilas Pilipinas na mapaganda ang posisyon at may chance tayo mapasok. Ang tanong na lang dito kung mabubuhat ba tayo ni Jordan Clarkson at ni Kai Soto na mahalaga po para sa ating kupra. Siyempre ng buong Gilas Pilipinas at ni Coach Chot Reyes. Hindi lang naman yan dalawang yan na magbubuhat at magdadala dahil team po yan Team po ang maglalaro mga shooters. So importante po na madala ito ng ating mga player. Yan ang ating gustong lineup sana. Pero hindi po. Dahil wala po yan Justin Brownlee, so ipapalit po natin dyan. Hindi po pwedeng si Keeper Ravena dahil napakaliit po niyan. Gusto po natin palakihin yung ating lineup. Di ba? So gusto natin maging mataas at lamang sa sukatan yung ating player dito mga shooters. So ito nga mga shooters nagbigay na nga ng pahayag si Coach Chot Reyes dyan sa One Sports. Ang sabi nga po niya, August 23 or August 24, ilalabas nila yung final lineup. So 1 day before, 2 days before ng FIBA World Cup sa kanila ilalabas. Magkakaroon pa sila ng ilang tune-up game bago ilabas yung final lineup. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Pag-usapan po natin sa comment section yung inyong mga gusto player. Maraming salamat. Ingat and God bless. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso!